Sabi ni Baste Duterte, dugyot ito sabi niya kailangan lamang daw nila ng isang ulo. At yun ay ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang pahayag na yan, ano ang iisipin natin? Yan ba ay mga matitino pang tao? Yan ba ay dapat pampabayaan? At yan ba ay pagwalang bahala na lamang ng ating administrasyon, kasalukuyang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos? So mga kababayan, ang aking masasabi dito, ang aking reaksyon dito, ay nais ko itong ipaabot sa pamilya Duterte. Nais ko itong ipaabot sa sino man na mga abogado na kumukonsinti sa pamilya Duterte. Wala na akong pakialam kung sino man kayong mga abogado na naniniwala sa Duterte dahil kayo ay mga nakikinabang. Kung sino pa man ang mga sinasandalan ng Duterte at kumakapit sa Duterte, wala na akong pakialam doon kasi kung lagi ninyong kukonsintihin ang gawain at mga pinaplano at mga sinasabi nitong mga Duterte, ay talagang wala na tayong katahimikan. No choice na tayo. Talagang magpapang-abot tayo sa mga bagay na gusto ninyong mangyari. Kami, sa aming mga nag-iisip pa naman ng kaayusan, kapayapaan, kami ay nandito lamang, kami ay nakamasid, kami ay nakaantabay, kung ano man ang mga marahas at mga violenting gagawin ng tropa ng pamilya Duterte. At pinapaabot ko sa pamilya Duterte na kahit kailan hindi ako tatayuan ng balahibo sa inyo. Ang buhay ng isang tao ay isa lamang. So dapat natin itong gamitin sa tama, dapat natin itong gamitin sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating bansang Pilipinas. Ito ay nararapat na gamitin sa tama, sa masaya, sa maayos na pamamaraan. Yun lang ang alam ko na makabubuti sa bansang Pilipinas at hindi yung talagang gusto ninyong katakutan kayo. Okay, maliwanag mga kababayan. Ito aking masasabi at talagang pinapaabot ko to sa pamilya Duterte. Total, hindi naman sila natigil sa mga, alam niyo itong mga pananalita ng mga ganitong pagbabanta, pananakot. Laging inaano nila yung sambayan ng Pilipino na talagang katakutan sila. Okay, pamilya Duterte! Pamilya Duterte! Yan, sinisigaw ko na para marinig ninyo maigi. Total, ikaw pulong, Baste. Total, masyado kayong mayabang. Dinadaan ninyo sa tato, dinadaan ninyo sa pamilya ninyong dikit sa sindikato at mga kriminal. Dinadaan ninyo sa dahas, dinadaan ninyo sa pera, dinadaan ninyo sa koneksyon. Ibig sabihin, ang kayabangan ninyo, ang puwersa ninyo, ay may sinasandalan kayo. Hindi individual, hindi yung talagang naturalisa na matapang kayo at kayo ay lalaban ng tama at parehas. Di ba? Pinapaabot ko sa inyo, Baste, pulong. Uulitin ko na naman. Total, nagsasalita ka ng isang ulo lang ang kailangan mo at ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan mo. Baste, hindi lang isang ulo ang kailangan namin, sa totoo lang. Katulad mo, isang ulo lang kailangan mo. Kami hindi isang ulo lang ang kailangan namin. Gusto namin marami at masasamang tao na katulad ninyo. Diretso yan. Kasi gusto mo subukan natin. Eto nga, binibigyan nga kita ng maganda at parehas na laban. At bigyan nyo rin ako ng maganda at parehas na laban. Si Bato, si Pulong, si Baste. 3 versus 1, barilan tayo, duelo tayo. Para makita natin saan mo gusto. Baste, diyan sa poder ng bakuran ninyo, sa munisipyo ng Davao, sa Turil, sa Panabo, sa Tagum, sa Samal, saan mo gusto, Baste? Sa Sitio Buhangin? Hindi ako ligaw diyan sa Davao, hangin ka. Sabihin ko sa'yo. At hindi ako maliligaw diyan. Hindi ako mawawala sa lugar na yan. Ayan, magandang usapan to, Baste. Huwag nating daanin sa gulatan o takutan. Daanin natin sa maganda. Magkaroon tayo ng agreement, pirmahan tayo sa Korte Suprema. Matalo sa manalo, walang kaso. Lalaban ako, isa, kahit 3, laban isa. Basta duelo tayo, harapan. Kalibre 45 tayo, Baste. Yan, pinapaabot ko sa inyo malumanay na boses. Binibigyan ko ng respeto ang ganitong laban. Duelo, malinis, maginoo, sa lalaking usapan, parehas na laban. Walang traiduran. Tingnan natin kung sino talaga matapang at kung sino magaling. Dahil ayaw ninyo tumigil. Bakit pa? Sa dinami-dami ng pakikiusap, sa dinami-dami ng mga sinasabi namin na daanin sa mapayapa, bakit ayaw ninyo makinig? Bakit gusto ninyo laging takutin ang taong bayan?
Pati presidente, pagbabantaan ninyo ng ganyang ulo. O sige nga, kung talagang matapang kayo, Basti. Basti, Bato, Pulong, tatlo na kayo, laban isa. O kaya, Basti, Pulong, Ruben Padilla. O. Total, napakayabang din ni Ruben Padilla. May safety raw pagka Duterte ang kasama nila. Oy, Ruben Padilla, ha? Basura ka lang sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Ha? Nakadikit ka lamang sa mga sindikato at kriminal. Akala mo ngayon kung sino ka na. Oy, isa kang ex-convict, isa kang dating basurang lalaki na nakilala lamang sa entablado ng pelikula, sumikat na hindi ko rin alam kung paano ka sinuportahan ng mga fans mo sa kabila ng mga walang kakwenta-kwenta mong gawain. Di ba? O, sige nga, Basti, Pulong, agreement tayo. One time lang. Ako kasi, wala na akong masasabi talaga sa kasamaan ninyo. Talagang sukdulan na wala na kayong katapusan sa kasamaan. So, kailangan natin tuldukan. Kailangan natin tapusin. Sige, pirmahan tayo sa Korte Suprema. Walang kaso, duelo, o kahit dyan sa Davao, dadayuhin ko kayo. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang tunay na laban. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang tunay na dugong Pilipino. Sa aking mga kapamilya, wala na akong masabi sa kanila. Nagpaalam na ako sa kanila. Ano man mangyari sa buhay ko, okay lang ako. In God's will. Nasa kamay ng Diyos ang lahat-lahat sa aking buhay. So, gusto kong magkaroon ito ng puwang. Gusto kong magkaroon ng halaga. Gusto ko nang magkaroon ng pakinabang para makita ng taong bayan na may mga Pilipino pala na may mga dugong Pilipino pala na totoo na handang ipaglaban ang bayan, ang kapakanan ng bayan at sambayan ng Pilipino. Dahil, mga kababayan, ang lahi ng dugo nitong mga Duterte ay peke. Hindi itong mga dugong Pilipino, sabihin ko sa inyo. Ang nanay, dugong aso. Ang tatay, dugong Chekwa. So, saan kayo dito magtitiwala na parte? O, sabihin na nating matino yung nanay. Yung tatay naman, demonyo. Di ba? Pero nakita ninyo ang bunga ng anak ni Digong, nakita ninyo ang mga ugali, nakita ninyo mga asal, nakita ninyo mga pananalita. So, paano kung mananahimik ang ibang tao nito? Sa katulad ko na, ayoko manahimik sa ganitong klaseng mga nilalang kasi pag hindi mo ito pinutulan ng sungay, wala itong katapusan na kasamaan. Kinakailangan putulan kaagad ng sungay, antimano. Sana nga, Pangulong Bongbong Marcos, sana mabigyan ninyo ng action itong mga pagbabanta. Pangalawang beses na, una, si Inday Saraga. Kay sarap mo raw gilitan sa ulo. Kay sarap putulin ang iyong ulo. Ngayon naman, ulo lang naman ang kailangan ng kapatid niya si Basti. Oh. Kaya nga ito pinaparating ko sa kanila. Para sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, katulad ng sinabi ko dati, hindi ako maka-Marcos, hindi ako maka-Aquino, hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-Ramos, hindi ako maka-Erap, hindi ako maka-Gloria Macapagal-Arroyo. Ako ay para sa bansang Pilipinas. Sa sagisag ng watawat ng bansang Pilipinas, igalang at irespeto at sundin ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Hanggang doon lang ako. At lalong-lalo na ang batas ng banal na Diyos Ama. Yan ang lagi kong dinadala kahit saan mapunta. So, Basti, ito magandang usapan. O, hindi katulad mo, puro ka pa, ganyan-ganyan ka pa, puro tato, pati dito tato. Napakayabang mo, Basti. Sobra talagang kayabangan mo. Subukan nga natin ang kayabangan mo. Subukan natin ang tapang mo. Oh, yamado ka na. 3 versus 1. Mamili ka ng 2 kung sino kasama mo. Isama mo si Boy Siling. Gusto kong putulan na sungay ang kupal na ito. Napakabubo. Naging senador. Naku, Diyos ko. Kawawang Pilipinas, nakakahiya. O si Bato de la Rosa, sumasahod. Lumalamon ng pamilya. Sa wala naman trabaho, wala naman pakinabang ang sambayan ng Pilipino. Ninanakaw lamang ang tax. Tapos may panawagan pa na panahon na para magkaisa. Oy, Bato. Eto, sumama ka lang sa magkapatid. Duelo tayo. Noon, napakayabang mo maghamo ng gera tayo, barilan tayo. Pag may kumakasa sa inyo, bakit ayaw ninyong mag-response? Oh. Huwag mo akong Bato. Huwag ninyo akong isipin na hindi ninyo ako kalibel. Tao ako, Tao ako. Hindi tayo magkakalibel sa ugali. At hindi tayo magkakalibel sa kaluluwa. Dahil wala kayong kaluluwa. Mga kampon kayo ng demonyo, mga sindikato at kriminal, mga kawatan, mayayabang, abusado. Kaya nga hindi tayo magka-label talaga. Pero, pag sa tuwing kakasahan kayo sa laban, sasabihin ninyo hindi ka-label kasi mayaman kayo. Alam ninyo, kung talagang magaling kayo, kung talagang matapang kayo, kakasa kayo. Ayan, maraming pwedeng mag-judges, maraming pwedeng maghawak ng agreement na to. Ha?
Sa panahon ngayon, ang may sungay dapat pinuputulan kaagad. Dahil si Digong, nung maging presidente, karamihan sinagasaan ninyo ay mahihirap lamang. Karamihan naging biktima ninyo ay mahihirap lamang. Karamihan na inabuso ninyo ay mahihirap lamang na walang kalaban-laban. Palamuti lamang yun sa inyong mga personal na interes para kayo ay maghari sa bansang Pilipinas at kayo ay katakutan. Uulitin ko, baste, pulong. Kung sinong kasama ninyong isa, duelo tayo, permahan. Saan? Dadayuin ko kayo sa Davao kung gusto ninyo. Preparado ako sa mga ganitong sistema ng laban. Dahil gusto kong tuldukan ang kayabangan ninyo. Kung ako matalo, wala akong magagawa. Talo, tanggap ko yan. Basta parehas at malinis na laban. Subukan ko kung gaano kayo katapang. May mga paano-ano pa kayo na kailangan ninyo lamang ng isang ulo. Sa amin, hindi isang ulo kailangan namin. Marami. Lipulin ang masasamang nilalang sa bansang Pilipinas. Lipulin at ubusin ang masasamang tao sa bansang Pilipinas. Yun. Mga katulad ninyo. Hindi parehas ang laban ninyo kung hahamonin ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi parehas. Hindi kayo magka-level. Presidente yan. Kayo mga aso-aso lang. At saka may edad na yan. Hindi na yan makakaharap ng parehas na laban sa inyo. Eto, kumakasama sa inyo kung anong gusto niyo laban nga Duelo. Huwag puro yabang basti. Pulong, Bato, Robin Padilla. Huwag puro yabang. Kinakailangan may aksyon na harapan talaga. Deal or no deal? Maghihintay ako. Sana makarating ito sa kahit saan na lupalop sa buong mundo. Makarating ito. Lalong-lalo na maipakalat ito ng mga sambayan ng Pilipino na ako'y hinahamon ko kayo ng duelo. Pirmahan tayo, walang kaso, matalo sa manalo. Okay? Maliwanag, pulong. Baste. Bato. Boy Sili. Tingnan ko nga kung gaano kayo katapang. Subukan ko yan. Okay? Huwag puro yabang, huwag puro pananakot, at huwag puro pagbabanta. Kinakailangan ipakita ninyo yan sa taong bayan. Deal or no deal. Aabangan ko, reply ninyo. Pamilya Duterte. Walang paiduran, walang kasi napakayabang ninyo. Kasi may pasigaw-sigaw ka pa ng Allahu Akbar. Baste. Muslim ka ba, Baste? Nagpapakampi ka lang sa Muslim? Hindi lahat ng Muslim may masasama. Kahit anong relihiyon, may matino, may sira ulo, may normal. Kahit anong relihiyon, sabihin sa inyo. Kaya huwag kayong magpapakampi sa Allahu Akbar. Pasigaw-sigaw ka ng ganyan. Hindi mo nga alam isigaw yung ng Muslim kung ano ang oras ng pagdarasal, sisigaw muna yan. Hindi mo nga siguro alam yan. Tapos magpapakampi ka pa sa Muslim. Yan ang lagi ninyong pinagmamalaki. Yung mga Muslim sa Mindanao na mga bandido, mga tulisan, mga Abu Sayyaf, mga kriminal, pero hindi naman lumalaban ng parehas. Nako, huwag nga kayo nagmamayabang kung puro katraidoran lang naman ang gawain ninyo. Magyabang kayo kung matino kayong tao na dapat kayong igalang at irespeto. Yun ang ipagmamalaki ninyo. Ipagmamalaki namin at kikilalanin namin. Pero kung ganyan kayo kademonyo, puro pagbabanta at mananakot, sino sa inyo magre-respeto? Ginugulo lamang ninyo ang bansa Pilipinas. Okay. Ayan. Pinapaabot ko sa inyo yan. Mga kababayan, i-share nyo to. Ipaabot ninyo sa sa Pamilya Duterte, sa magkakapatid. Sa mga lahat ng channel, Bilyonaryo Channel, GMA7, Channel 2, TV5, ipaabot ninyo sa Pamilya Duterte. Isa lang ang kinakatakutan ko, Baste. Diyos, Ama lamang. Sabihin ko sa iyo. Ito lang po yung masasabi ko dyan, mga kababayan. Ito po yung resulta ng pagpapabaya at pagpapalampas na ginagawa po ng ating mga otoridad, ng ating pong gobyerno sa mga pagbabantang ginagawa po ng magkakapatid na Duterte kay PBBM. Nagiging prostrated po, napoprostrate po yung mga tao to the point na sila na po yung gustong kumilos at makipaglaban. Yan po, yung pong ginagawa ni Kuya, yan po ay resulta po ng prostration ng taong bayan dahil hindi po siniseryoso or hindi po inaaksyonan yung mga ginagawang pagbabanta ng mga Duterte sa Pangulo. Nananawagan po tayo sa gobyerno, sa mga otoridad, baka naman po kung kinakailang imbestigahan or aksyonan, baka naman po kailangan yung gawin na yan. Dahil yung mga tao, ito po ay hindi kinukonsider na joke lamang, ito po ay seryosong bagay. Kaya yung mga tao, sila na yung nagsasalita Dito po, si Sir, siya na po yung nagsasalita. Kasi nakakagalit po na para bang normal na po sa kanila yung magbanta.
Hindi po ordinaryong tao yung pinagbantaan. Pangulo po ng Pilipinas yun. Buong Pilipinas po apektado kung may mangyaring masama sa Pangulo. Kung noong may nag-post po ng picture ni PBBM na may nakalagay na arrow nakatutok sa kanyang ulo tapos may nakalagay headshot if I'm not mistaken, yun po ay dinampot at inimbestigahan, inaresto, pinaresent pa yata sa media. Ordinaryong tao lamang yun. Pero bakit po pag Duterte, ayan si Baste, si Sara ang nagbabanta, bakit parang pinapakita nyo na duwag kayo? Bakit parang pinapakita nyo na kayo ay walang magawa? Si Secretary John B. Crumulya parang nakipag-asaran lang, sinabihan lang ng support si Baste. Parang, di ba mga kababayan, kung ordinaryong tao yan, dampot agad yan eh. So parang ano ba yung mensaheng pinapakita sa atin ng mga otoridad, no? Na hindi nyo kaya pag Duterte ang nagsalita. Ako po, inaamin ko sa inyo, disappointed po ako dahil ang dami na pong ginawang pagbabanta pero parang hinahayaan lang. Kaya ako naniniwala ako, kailangan po nating ibalik, no? Yung mga matatapang talaga, yan sila General Torres, sana tumakbo siya sa 2028 national election. Si Trillanes, sana po tumakbo din sa national election at manalo. Kaya po pala hindi nakakapagtaka yung mga tao na nanawagan na palitan ng DILG secretary. Ipalit si Trillanes, mga kababayan. Kaya pala yung mga tao nagpo-post sa social media, gusto nilang maging secretary ng DILG si Trillanes. Kasi alam natin kung paano lumaban si Trillanes, may resulta at walang sinisino. Kita niyo naman, napakulong niya si Duterte, yung pinakapinuno. Tapos nagtatago ngayon si Bato. At marami pa yung ipakukulong. Kasi hindi po siya nagpapakita ng kaduwagan kasi hindi naman siya duwag. Matapang siya at yung tapang niya nasa lugar. Kaya sana si Trillanes, si General Torre, tumakbo sila sa national position sa 2028. Iboboto at ikakampanya ko talaga sila. Hindi po biro yan. Yung ginagawang pagbabanta. Kung kaya nilang isipin, kaya din nilang sabihin, nasabi na nga, kaya din nilang gawin. Baka nga nagawa na nila yan sa iba, mga kababayan. Grabe no, yung utak nila no, yung mga sinasabi nila, violente, nakakatakot talaga. Kaya yung mga tao kagaya ni Sir, napoprostrate sila na yung gustong lumaban, mga kababayan. Huwag po sana itong palampasin ng otoridad natin, ng ating gobyerno, ng admin ni PBBM. Hindi po biro yan. Apektado po ang mga tao. Ang mga tao po yung nalulungkot, napoprostrate. At kung hindi nyo po yan lalabanan, madidismaya po ang mga tao. Kasi pag ordinaryong Pilipino gumawa niyan, kulong eh, arestado eh. Pag Duterte papalampasin nyo, wag naman po sana. Kayo na lang po, mga kababayan, ano po ba sa tingin nyo? Dapat po ba itong pinapalampas? Yung mga tao nagagalit na eh. Kayo na po ang humusga, mga kababayan. Maraming pong salamat.